Bagamat natalo kahapon ng Golden State Warriors at naputol agad ang win streak, napatunayan pa rin nila na meron pa rin talagang ibubuga ang team laban sa mas malalakas na contender basta't buo at kumpleto ang lineup. Pero dahil nga nangyari na ang pinakakinakatakutan na mangyari kay Stephen Curry, dito na magsisimula ang napakalaking problema. Sa katunayan, mismong si Coach Steve Kerr na ang nagsabi hindi malala ang injury ni Curry sa kanyang paa. Pero inaasahan na hindi siya makakapaglaro ng 2 to 3 games sa mga susunod na araw. Kung inyo nga pong matatandaan, sa tuwing out si Curry, automatic talo ang team last season. Kaya upang hindi ito maulit muli, kailangan nga po ng kanilang natitirang 12-man lineup na mag-step up at makakuha ng panalo ngayong linggo habang nagpapahinga at nagre-recover si Stephen Curry sa kanyang natamong injury. Samantala, nagkaroon nga sana ang Los Angeles Lakers ng tsansa na makuha ang pang-apat na panalo sa standings ng Western Conference matapos silang maagang tambakan ang Phoenix Suns sa simula ng laro. Sadyang kinapos lamang nga po ang buong team pagdating sa dulo sa pangunguna ni Anthony Davis na nagtala ng 29 points, 15 rebounds, Austin Reeves 23 points, Rui Hachimura 10 points, 10 rebounds. Nagkaroon rin naman dito ng worst performance si LeBron James sa pagtatala lamang niya ng 11 points, 8 assists. Kaya halos lahat ng mga fans ni LeBron pinagtatawanan at sinisisi ngayon sa kanilang pagkatalo. Maging ang bagong head coach na si JJ Redick, minura pa nga si LeBron dahil sa hindi nito pagiging agresibo at paggawa ng tira sa isang play sa kanilang laro sa first quarter. Pero ayon kay LeBron, humihingi siya ng tawa dahil sa naging performance nito bunsod ng pagkakaroon niya ng karamdaman sa mga nakalipas na araw. Kagagaling pa lang naman nga niya sa sakit at medyo paus pa ang kanyang boses ngayon. Sa kabilang banda, nagawa nga sa wakas ng Denver Nuggets na makuha ang first win matapos nilang talunin ng Toronto Raptors. Pero hindi rin naman ito simpleng laro lamang dahil kinailangan nga nila ditong puwersahin ng overtime upang makuha ang first win. Kinailangan nga dito ni Nikola Jokic na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas. Ibig sabihin, hindi pa rin impressive ang performance ng Nuggets dahil hindi nila akalain sobra sila ditong mahihirapan. At kagaya ng mga nakaraan laban, hindi na naman dito nagkaroon ng magandang laro ang sixth man na si Russell Westbrook na nakapagtala lamang ng 9 points, 4 rebounds, 3 assists. Bagamat maganda ang depensa nito, wala rin naman siyang naiambag ng maganda sa opensa since tumitira lamang nito ng 20%. Kaya dahil sa napakalamyan nitong performance, siya na ang pinaghihinalaang rason bakit hirap silang manalo. May ilang mga fans nga po ang nagsabi na kailangan ng Nuggets i-trade ito kung hindi naman pwede nilang i-waive. Maliban dyan, may nagsuggest na subukan nga po ng Nuggets ang ideya na paglaruin muna pansamantala sa Westbrook sa kanyang G-League team hanggang sa makuha nito ang kanilang rhythm sa loob ng court.